Base nga sa mga nakalap na impormasyon, lumalabas na walang record itong si Amelia Leal at ayon nga kay Senator Gatchalian, sa mata ng batas walang taong ipinanganak na Amelia Leal. Ayon pa dito, si Amelia Leal ay hindi totoong tao, hindi Pilipino ang ama at lumalabas na ang laman ng birth certificate ay tinawag na irregular na hindi pwedeng basihan sa anumang dokumento base sa mga pagtatanong ni Senator Gatchalian sa joint hearing na isinagawa na ito. Si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal yung, siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero, ang PSA, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ko sila kasal. Opo. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. Nasabi kanina ni Mayor Go, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, PSA. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama po. Wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po, pero maaari din po na hindi nakapagparehistro may posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. So hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, 'di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero, ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ko sila kasal. Apo.
no? So, malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay diyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay diyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Napanood ko lang ang video na ito at nais kong ibahagi dito sa inyo. Hindi ko alam kung ito ay totoo o ito ay gawa-gawa lamang ng isang nagpapakilalang kapatid ni Mayor Alice Go. Siya nga pala ang kapatid ni Alice Go na mayor ng Bamban. O si Ai Li Zuo de Jie. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas, pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa Pogo Hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talaga ang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Nanalo si Ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Pakinggan din natin ang pahayag ni Teresita Ang Si
kung saan ay nagbigay siya ng kanyang komento. Bakit lumihis ng lumihis yung investigasyon sa Senado? I mean, it started with an investigation with Pogo, which we really welcome. I was a resource person in many hearings in the Senate where I asked that we should really totally ban Pogo. But now, naging sarsuela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt, digging out about boyfriend, ng kasambahay, and all these things. Deliberate ba na nilihis? I do not know, no? But I'm concerned because suddenly the Pogo disappeared from the investigation. Suddenly it went into talking about her lifestyle and then asking her to speak in Mandarin and in Hokkien. What for? Matata siya mag-Tagalog. Ang galing ng Tagalog niya, ng Filipino niya. But you are questioning if she is Filipino or not. Ngayon, pinagsalita ninyo ng Hokkien at Mandarin. Kung matata siya mag-Hokkien at Mandarin, sasabihin ko, conclude ba ninyo na Chinese siya? Well, my comment here is that she speaks Mandarin and Hokkien with a very local intonation. Local sa aming Chinoy, no? Hindi yan China accent. But do I conclude na hindi siya galing sa China? No, I cannot conclude that. But it's ridiculous to be asking this kind of questions. Sabi ko, bakit hindi i-focus mo investigation? Which government agency is empowering these things to happen? No? Nangyari na. Tapos nakakatawa, sabi daw ng PSA at ano pa yun, yung local registrar, hihigpitan ng ang pagkuha ng birth certificate at yung mga NSO. Isa si Alice ko, nagkamali kayo, kung sino man na nagkamali, binigyan ninyo ng ganyang klaseng registration. And now you want to penalize the big majority for your failure in one, or let's say, sabihin na 10 ang nagkamali kayo, tapos bigla ipe-penalize ninyo, no? It's difficult enough to get PSO and PSA, di ba? PSA and birth certificates and everything, and to have it changed. Kwento ko sa inyo, yung kuya ko, mag-80 years old na yan, pinanganak yan wartime. Hanggang ngayon, despite so many efforts to change his year of birth, hindi mapalitan. Kaya itong huli, since he had to apply for a passport, sabi ko, gamitin mo na lang yung mali. Hindi bali na, huwag na nating i-correct. Tayo naman lang na nakakaalam because ipinanganak siya December 1944, tapos March 1945, in 4 months ipinanganak yung sister ko. Sabi ko, mali talaga. But he was not able to correct it because it's very difficult. Now what I'm saying is, which government agency made the mistake, empowered her to have it easy and have her late registration and everything, no? Bakit hindi doon naka-focus, no? Ang focus ninyo ngayon, eto na nga, yung masalimuot na buhay ni Alice ko.